So hello sa mga kamerk. So today meron tayong customer Aerox 155 dahil siya yung lalamove driver ko. Then pa-schedule siya sa akin ng overall cleaning. Today pupunta tayo sa shop. Then mamimit natin yung ating customer. Is overall cleaning package. So magsisimula tayo sa CVT, tune up natin, valve clearance, magneto, plus yung pinaka-radiator niya, lilinisin din natin yan. And din natin kung may i-add din si sir na extra na gagawin natin. Focus tayo sa ating CVT, pinaka-valve timing natin kasi yun talaga yung pinaka-importante sa ating maintenance na gagawin sa kanya. 1 year and 2 months na yung kanyang Aerox. Kasi medyo nag-slide, then dragging yung kanyang CVT sa continuous variable transmission. So, thank you so much for supporting Merx Motor Shop sa ating mga vlog, sa ating mga viewers. Thank you so much sa suporta. Yan, don't forget to hit like and subscribe sa aking YouTube channel. So, yan mga Merx. Alright, what's up mga ka-Merx? So ito pala ang ating throttle body ng ating Aerox 155. Then ito, kung mapapansin nyo, nakita natin ito meron siyang tusok na screw. So ayaw patanggal ni sir, hayaan na lang natin yan. Then ito, nagkaroon na tayo ng access sa ating throttle body. Then ito pala yung ating ignition coil na nagsusupply ng kuryente. Then dito naman tayo sa ating CVT. So unahin natin baklasin ng ating air filter. Then para ma-access tayo sa ating CVT, then marami-rami tayong tatanggalin na screw. Then ito, tatanggalan natin yung washable niyang air filter. Then ito yung element foam. Ito yung nagfi-filter ng dumi sa ating panggilid. Then baklasin naman natin itong crankcase natin para matanggal natin yung pinaka pulley, pati na rin yung ating bell. Yan ang kanyang crankcase. So ito yung kanyang pulley at drive base. Meron tayong 17mm nut, then 24mm sa likod. So yan lang yung babaklasin natin para ma-access natin yan lahat ng CVT natin. Then ito mga ka-Merx yung kanyang bell. So medyo kulay brown na. Gagamitan natin ng degreaser yan. Plus ito, lilinisin natin yung kanyang tagas sa kanyang oil seal. So importante talaga mga ka-Merx, may kompleto kayong pambaklas na gamit para hindi nasisira yung mga nut natin. So yan, gamit lang tayo ng air impact. Tapos yan, sobrang bilis baklasin. 17mm para naman sa drive base. So napaka easy niyang baklasin pagka kompleto tayo sa gamit. Tulad nito mga ka-Merx, nag-stack up yung kanyang backplate, kaya medyo mahirap. Kailangan mo talagang puwersahin yung pinaka kanyang bushing, pati naman yung backplate niya. Kaya ang problema nito, kasi nagtagas yung kanyang pulley, itong backplate niya, may alog na yung pinaka bola plus yung slider. So ito yung mapapansin nyo, pinalitan ng bago yung bola. Pagdating naman sa slider niya, hindi siya pinalitan. So ang ending, tatamaan pa rin yung bola niyan, kakayasin niya. Ito rin pala isang problema natin mga ka-Merx, yung last na nagbaklas ng kanyang CVT, baliktad yung kabit ng belt. Kaya isang problema din yan dahil sa dragging, dahil yung pinaka groove ng ating belt, dapat kaya nga may rotation yan para tama yung pinakakain ng ating belt at hindi mag-slide sa torque drive at pulley natin. So ayan yung B65 ating belt ng Aerox. Ayan mga ka-Merx, natanggalan natin lahat. So mapapansin nyo yung CVT niya, ito puno ng grasa, yung kabila naman tagas. So papalitan natin ng oil seal yan para wala na yung ganyan dumi. Tapos ito yung pinaka flyball, puro tabas na. Then titimbangin natin yan kung ilan grams para malaman natin kung ano yung total. Ito rin talaga minsan yung dahilan kung bakit nagda-drag.
Kaya minsan iniiwasan natin yung mag DIY dahil hindi natin alam yung mga nalalagyan natin. Tapos ayan, cause ending, hindi talaga tatakbo na maayos ang ating motor. Tulad yan, hindi gana sumasampa yung pinaka pulley. Ganon rin sa drive phase. So ito yung pinaka bola tsaka backplate, nandyan lahat, bell, ayan o. Kita mo rin yung torque drive assembly niya. Kung mapapansin nyo, meron din siyang onting oil. Ito yung sa dulo. Ayan o. Then ito, try natin isa-isahin yung kanyang grams sa ating fly ball. Kung ano yung nakakabit. 10.8, 10.6, 10.7, 10.7, then 10.7. Dapat straight 11 yan, pero pag napansin nyo, iba-iba na yung pinaka-gram. So meaning nabawasan na talaga yung timbang ng ating bola. Kaya mga kamarks, may naputol din palang tornilyo sa crankshaft ng ating Aerox. Kung mapapansin nyo yan, no? Buti ka may natirang kuntil yan. So tsatsagain natin yan tanggalin. So wala tayong gagamitin na ibang tools, kundi ito yung pinakamatulis lang na ating screw. Pinatulis lang natin yan kasi importante yan yung mga pantanggal sa ganyan. So titik-tikin mo lang yan, lagyan mo lang siya ng onting tuldok na marka. Then pag umikot yung tornilyo, yan, swerte nyo. Pero pagka hindi, minsan ginagamitan talaga ng extractor yan. Kaya mga kamerks, sobrang ingat dapat tayo once na maghihigpit tayo ng mga tornilyo. Then iwasan din natin kapag mainit pa yung ating engine, yun, may tendency talaga maputol yung pinaka ating mga stock na tornilyo. Kaya kung mapapansin nyo, napakaswerte ni sir dahil may paraan tayo na para matanggal, kasing iba wini-welding yan, tapos o kaya naman binabare na din pasok ng extractor para mahugot. Pero ayan, tinesting natin, gumalaw naman yung pinaka naputol, kaya tinaga lang talaga natin mahugot para ma-install niya ulit ng bagong tornilyo. Yan, sa wakas na baklas na din natin. Success! So yan mga kamarks, ang sukat pala ng ating oil seal is 25 by 34 then by 5. So ayan sukat ng oil seal sa ating Aerox. Simulan na natin baklasin ng ating throttle body. Kung mapapansin nyo niya na halos hindi siya nagkakalayo sa itsura ng pang M3. So nadagdagan lang din sa air mix, wala na siya yung pinakatinotono. Yan kasi nakaset na talaga sa ating ECU, sa ating Aerox. Ito, yan kung mapapansin nyo, halos the same lang talaga siya, pati yung pinaka ating Allen. So mas malaki lang ng kaunti yung ating throttle body sa Aerox kumpara sa ating MIUI 125 o kaya Mio Soul. Ito pala yung manifold ng ating Aerox, sobrang dumi. Plus ito naman yung sa ating throttle body. Yan, mapapansin nyo yung carbon deposit. Then pagdating naman sa clutch assembly niya, ito upon checking natin, ito grabe, yung grasa sobra-sobrang nilagay, kaya ang ending tumatalsik sa ating pinaka lining pati sa housing, kaya sobrang lagkit niya. Plus ito yung pinaka torque drive assembly niya, dito nagmumula din yung langis o kaya yung grasa tumatalsik sa pinaka torque drive, kaya ang ending talaga magi-slide yung pinaka ating lining. Kaya talagang lilinisin natin yan, tatanggalin natin tong pinaka pin na to para mahugot natin siya, may paghiwalay natin yung male at female, then lilinisan natin yan, re-repakan natin ulit ng bagong grasa, plus huhugasan natin yan. Then ito, ganyan lang pala yung paglinis. Linisan muna natin ng sabon, tapos tsaka natin i-degreaser para matanggal yung pinaka natirang langis o kaya yung pinakagrasa, lalo na dito sa torque drive, sobrang slide. Ito pala mga kamerks ang ating sekreto sa paglilinis.
So malaking tulong to sa mga mekaniko na nag-wholesale at retail sa akin, kasi hindi na natin kailangan ng gasolina panlinis para ma-restore natin yung ating CVT, lalo na yung mga parts tulad nitong pulley. Yan, sobrang laking tulong na panlinis, lalo na sa mga customer ko. Nakikita talaga nila na effective talaga yung ating ultimate degreaser. So yan, ganyan lang yung procedure ng ating paglilinis. Kung mapapansin nyo yan, may langis pa yan. Tapos meron din siya yung pinagrebabaan ng belt, then bola. Tapos ito, testingin natin dito sa bell niya, dahil yung bell niya sobrang medyo nasunog na ng onte yung pinakaloob, then hindi na siya kulay puti tulad ng brand new. Ito, medyo brown na siya. So tignan natin kung kayang i-restore ng ating ultimate degreaser. So yan, sobrang laking tulong talaga nito mga kamerks, kasi yan, babanlawan mo lang ng tubig. Tapos din, ayan, nare-restore niya na yung pinaka-alloy natin. Sobrang linis niya na. Kaya pag sinalpak natin, parang brand new talaga yung ating CVT. So ito talaga mga kamarks yung power ng ating ultimate degreaser. Kung mapapansin nyo, pumuti na agad yung ating throttle body. So assembly na lang natin, sasalpak na din natin yung ating fuel injector. Then punta na tayo sa ating valve timing. Ito na yan mga kamarks, malapit na matapos ang ating throttle body, then ating injector. So set aside natin muna yan. Then dito tayo sa ating radiator para magkaroon tayo ng access sa ating magneto. Maset natin sa timing marks, yung tinatawag natin na TDC. Tapos doon tayo mag-valve timing. Then unahin muna din natin muna tong coolant nya. Tapos lilinisin natin yung radiator para malinis yung pinaka-supply ng flow ng ating coolant. So ayan, palitan na din natin yan kasi medyo gamit na rin yung kanyang coolant, matagal-tagal na rin hindi napalitan. So i-drain natin yan, then linis ng distilled, tapos sasalpak natin ulit yan. Ayan, i-degreaser natin yan para malinis natin ulit kasi ayan marumi yung loob niya, kaya mapapansin nyo napaka-dumi. Yan. Then ay mga kamerks, set muna natin sa TDC ang ating magneto. Then babaklasin na rin natin yung pinaka-spark plug bago tayo mag valve clearance. Then ito, hugutin muna natin yung head cover para magkaroon tayo ng access dito sa ating mechanism sa head. Yan na rin yung pinaka ating pour valve. So ayan yung gagamitin natin ng pillar gauge. Ito, napaka-importante talaga tong material na to. Tulad niyan, gagamitin natin sa Aerox yung pinaka valve clearance 0.10 sa ating intake. Then sa pinaka exhaust naman natin is 0.24. So pwede rin kayo mag-advance, depende sa inyo, pero mas okay yung pinaka swabe, yung hanapin niyo yung sweet spot. Importante din pala mga kamerks, lagi tayo nag-check ng spark plug dahil ito na overall natin siya. Then papalitan talaga natin ng spark plug dahil may time kasi na baka pumalya na dahil nalinis lahat ng ating timing, para maset din natin yung tamang kuryente na ibibigay niya sa ating piston, tsaka yung power niya hindi kinakapos sa ating supply ng kuryente. So yan, mapapansin nyo, naka top dead center siya.
Tapos yan, okay na yung pinaka clearance. Then alright, ito na yung ating throttle body. Sasalpak na natin sa ating head. Natapos na tayo sa ating valve clearance. Then nalinis na natin ang throttle body. Yung radiator na lang at CVT na lang ang ating isasalpak. So good to go ng ating Aerox 155. So ingatan lang natin pala mga ka-mercs, maiwan yung mga plate na yan. Kasi importante din yan dahil yan yung nagse-separate between block tapos manifold. Para sa susunod na baklas, hindi tayo mahirapan. So, iwasan nyo rin talaga maglagay ng silicone gasket dyan. Lalo na yung liquid gasket maker. So, mahirap talagang baklasin yan. Lalo na pag susunod na mekaniko yung gagawa nyan. So, kung anong standard yun yung gagawin natin. Then, cleaning lang talaga tayo mga ka-mercs. Tapos, settings tayo ng tune-up. Pati yung RPM, maayusin din natin yan. Para hindi naman mahirap tumakbo ang ating Aerox. So yun na nga mga ka-mercs, natapos na tayo sa ating throttle body and injector. Nasalpak na natin siya ulit. Then i-over cleaning natin yan, yung ating pinaka harness, lahat ng yan, nakikita nyo na yan. Then dito tayo sa ating CVT. Yan, makita nyo naman sobrang linis na siya ngayon. Bago na slider. Then napalitan natin ng fly ball. Then yung bell, parang bago. Ayan o. Wow! Kita nyo yan, ready to go na. Isasalpak na natin yan dito sa ating nalinis na din natin na crank. So yung mga ka-mercs, nalinis na din natin yung kanyang magneto, pati yung itong crankshell nya. Tapos apply na tayo ng ating coolant sa ating radiator. So napakadali lang yan, isasalin lang natin na sa ating radiator yung ating coolant. Make sure lang din na salpak natin lahat ng hose, kahit yung pinaka overflow na ating hose kasi nandun niya sa ilalim. Yun yung mga excess sa ating pinaka cycle ng ating radiator kasi may pump yan na may sensor yan. Tapos yun yung nagpapagana para mag-circulate ang ating coolant. Kaya minsan may sobra, nandun yung level sa baba. Kaya dito pa rin tayo nagsasalin sa ating radiator ng coolant.